nagmumula sa Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 23 de Abril 2015. At makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio ang mutya ng Channel 4, Miss Ara Perez. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas at hindi pagdududahan sa kanyang ningning na kagandahan, ang aking co-anchor lady with a mystic smile, Miss Vibs. Magandang morning. Magandang morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag-atin ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal on a beautiful Thursday. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan, pagtalastas natin at paghimay sa ilang maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, at ang ating po namang hapag ng talastasan na papanahong isyu na bigyan daan sa araw na ito ng Huwebes. Bebs? Yes, maaari po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagte-text ng inyong mga kuro-kuro at komento sa aming hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. Hindi po namin mababasa ni Vivian kapag walang pangalan, ano? In fairness to everybody. At nais nating ibalita sa lahat ng ating mga taga-subaybay, listeners and viewers nationwide, worldwide, na masusubaybayan po ninyo ang Radyo Vision sa Media ng Bayan sa lahat po ng himpilan ng Radyo ng Bayan Broadcasting Service nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, nandiyan dyan po ang kaagapay natin, ang ating People's Television Channel 4 at ang ating... Maaari nyo rin po kaming mapanood online sa www.ptv.ph o kaya naman po ay sa pamamagitan ng aming delayed telecast mamaya po yan, alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Okay, 3 minutos, 43 segundos. Makalipas ang alas 6 bago sa paghimay natin ng isang mainit na issue, Babes. Para sa kapakanan ng ating mga motoristas na nag-i-out pa rito na sa mga lansangan hanggang sa mga ng umaga, bigay na natin at ilarawan ang sitwasyon at daloy ng trapiko sa pamagitan ng ating the one and only one, Julius Loverboy de Zamboron. Jules, go! Magandang umaga sa inyo, Francis and Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Bay. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Bituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito, mga kaibigan, ay nagkakaroon na po ng county pula. Yung bahagi po ng ating northbound lane kung saan sa mga sandali pong ito ay halos tumataas na nga po yung bilang ng mga sasakyan na bumabagtas po sa kahabaan po ng EDSA Bituazon, partikular po yung mga tutungo ng bahagi po ng North EDSA at ng Muñoz. Samantala yung mga sasakyan naman na patungo na po ng area ng Makati, Mandaluyong at ng Pasay ay nagiging green and going at possible pa naman, tuloy-tuloy pa naman ang trapiko natin sa bahagi po ng southbound lane. Gayon din po yung mga sasakyan na daraan po ng service road na patungo po ng Araneta Center at ng Cubao. Tayo ngayon sa bahagi ng EDSA Magallanes sa mga motorista po natin na tutungo na po ng area ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, and 3.
nagiging maluwag pa naman po ang sitwasyon ng trapiko natin sa bahagi po ng southbound lane. Ganun din po yung mga papasok na po sa may area po ng South Luzon Expressway. Yung mga motorista naman natin, syempre, yung mga pabalik na po ng area ng Orense at ng Ayala dyan po sa Makati, na kung kayo man po ay galing ng katimugang bahagi po ng Luzon, ay nagiging maluwag pa naman, wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko sa bahagi po ng northbound lane ng Galianes. Lipat tayo ngayon sa may bahagi po ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng mga motorista kapag traffic po sa kahabaan po ng EDSA. Siyempre, nagiging green and going pa naman ang magkabilang lane ng C5 Green Meadows kung saan po yung buong northbound lane patungo po ng area ng Tatansora sa lungsod po ng Quezon. Tanging stop and go signal po lamang ang nagpapahimpil sa mga sasakyan natin. Pero once po na nag-go po yan, ay nagiging green and going na po at tuloy-tuloy po ang sitwasyon ng trapiko. Ganun din po yung sitwasyon doon po sa may bahagi po ng southbound lane going sa may area ng lungsod ng Makati at ng Taguig. Panghuli na lamang po natin, syempre, lungsod ng Maynila, diyan po sa may area ng Quirino Grandstand Ross Boulevard. Sa mga motorista natin, nagiging maluwag pa naman ang sitwasyon ng trapiko patungo po ng area ng Coastal Road, sukat sa Paranaque at ng Multinational. Sa Paranaque din po, kung saan nga po mga kaibigan, hindi pa naman nagkakaroon ng parking lot na traffic situation ang magkabilang lane, lalo na po yung pabalik po ng Andes Circle in Calamuros at ng Manila City Hall. Ngayon pong araw po ng Webes 7 and 8 ang nating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas dahil whole day ang kanilang pagpapatupad dito. At syempre meron tayong window hours. Mamaya po yan, alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Yan ang pinakahuling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila, hatid sa atin ng MMDA Traffic Metro Base. Para sa Radyo Vision, Julius Desamboron, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy Desamboron. Nagatid sa ating orasan, 7 minutos, 47 segundos na makalipas ang alas 6. Vids, kung napuna mo, nakaguhit sa lahat ng mga pahayagang pangumaga. Itong naging pahayag ng isang kongresista ng taga Hong Kong. Oo. Abay, akalain mong bansagan ng mga Pilipina na homewrecker? Alam mo, totoo yan ka, Francis. Kaya naman marami ang nagalit sa ating mga kababayan, pati Malacanang. Ay kung naririto lang yan, kukurut-kurutin ko. Paano niyang napatunayan na homewrecker? Ano mo ba ang bansag na homewrecker? Na sumisira ng mga tahanan? Aba, hindi maganda. Dapat yan ideklarang persona non grata, sabi nga ng nakararami, at dapat pahingiin niya ng paumanhin. At saka napaka-unfair ng ganitong komento. Parang may isang tao, kasi sinasabi nitong si Representative Regina Hong Kong na marami daw yung nagrereklamo sa kanya na yun daw kanilang domestic helpers na Pinay ay inaakit yung kanilang mga asawa. Pero siguro hindi ko alam, baka naman maganda lang talaga yung kanilang kanilang domestic helper at talaga namang talagang nagagandahan lang yung kanilang mga asawa. I think it's unfair na lahatin, na lahat ng Pinay ay ganon. Kaya ako rin, in favor ako dito sa mga panawagan na i-declare na homewrecker itong si Representative persona non grata si Representative Regina Ip. Alam mo, kay maganda, kay hindi maganda yung domestic helper na naroon, hindi naman siguro nagpunta doon para mang-akit ng asawa ng kanilang mga employer. Baka sila pa na pagsasamantalahan. Baka hindi siya maganda, maganda yung katulong, doon nahuhumaling yung kanyang asawa, baka ganon. Kaya sinasabi niyang homewrecker, naninira ng tahanan o pagsasama ng asawa. Pero just the same, I don't like that word homewrecker. Hindi ganon na itatag mo sa Pilipina na tagasira ng tahanan. Abay, sobra yan. Pumunta ka rito at kukurut-kurutin ka namin dito. Okay. Samantala, tuloy-tuloy na tayo, Bebs! Narito na po ang unang mga tampok na balita para sa araw na ito. Nanguna sa hanay ng balitaan sa Radyo Vision.
Commission on Elections tiniyak na sapat pa rin ang panahon para sa paghahanda sa Automated Elections 2016. Malacanang nanindigan na matutuloy ang elections para sa taong 2016. Smartmatic TIM, nirerespeto pa rin ang desisyon ng Korte Suprema pero maghahain pa rin ito ng motion for reconsideration. Malacanang idinipensa ang pagsasagawa ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa harap ng West Philippine Sea. Korte Suprema tatalakayin sa Biyernes ang hiling ni Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabutahetang na gawin sa kanila ang pagdinig sa kaso ni Janet Lim Napoles. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Tiniyak ng Commission on Elections na sapat pa rin ang kanilang panahon para sa paghahanda sa automated elections. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na itigil nito ang kontrata sa Smartmatic para sa pagsasaayos ng may 80,000 PCOS machines. Tiniyak ng ahensya na hindi mauuwi sa manual ang 2016 presidential elections. Balitaan mo kami, Ria Fernandez. Tiwala ang Commission on Elections na matutuloy ang automated elections sa Mayo 2016 kahit pa ipinatigil ng Korte Suprema ang 300 milyong pisong kontrata nito sa Smartmatic para sa pagsasaayos ng 80,000 precinct count optical scan machines. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si Director James Jimenez, bago pa man lumabas ang desisyon ng Korte, na silang mga nakalatag na alternatibo. Isa rito ang paggamit ng 23,000 central count optical scan machines na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso at kasalukuyang nasa post-qualification stage na ng bidding kung saan Smartmatic pa rin ang kumpanyang mapalad na nakapasa. Ngunit sinabi ni Jimenez na hindi sila nawawala ng pag-asa na matutuloy pa rin ang pagsasaayos ng 80,000 PCOS sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bidding, bagay na hindi nagawa ng makipagkontrata ang COMELEC sa Smartmatic noon. Mas kakaunti raw kasi ang botanteng pipila sa isang makina kung gagamitin ang 80,000 PCOS kasama ang inaasahang karagdagang 23,000 ba. Yan ay sa bawat isang makina ay 800 botante ang makagagamit kumpara sa isa sa 3,000 botante kung ang 23,000 sikos lamang ang gagamitin. Mas tatagal din daw ang pagbibilang ng boto gayong kailangan pang ipunin at sabay-sabay dalhin ang mga balota sa isang central location kung ang mga sikos lamang ang pagdedependehan. The sikos, instead of counting being done at the polling place, it's going to be done at a centrally located center. Meaning to say, one PCOS will be shared by several different precincts. The biggest difference there is that instead of counting at the precinct, you count at that central location. And from the central location, that's where your electronic transmission. Pero tiniyak naman ng COMELEC na sa kabila nito ay handa pa rin sila at hindi mauuwi sa manu-manong botohan ang halalan. It's not something that's completely unmanageable. It will just require a lot more work, a lot more vigilance, and you know, a lot more participation from everyone. But it is doable, and it is not a manual system. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, may mahigit 100,000 presinto sa bansa at inaasahan nila na pagdating ng 2016 ay may 54 na milyong rehistradong botanteng Pilipino. Samantala, pinag-aaralan pa ng COMELEC kung maghahain ng motion for reconsideration, kailangan tanggap muna sila ng kopya ng desisyon ng Korte Suprema bago gumawa ng aksyon. Pero binigyang diin ni Jimenez na agad nilang sinunod ang utos ng Korte magmula pa nang maglabas ito ng temporary restraining order. At the very end of the announcement yesterday was that the contract is void and that any money that has been released should be returned. As far as we're concerned, as soon as the TRO was issued, we already stopped all operations, so that's complied with. And second, we haven't paid out a single cent in pursuit of this contract. So again, we are in full compliance with the orders of the court. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Nanindigan ng Malacanang na matutuloy ang halalan sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, tiwala ang palasyo sa kakayahan ng COMELEC na ipatupad ang malinis at tapat na 2016 presidential elections. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio.
Kinontra ng Malacanang ang report na no election scenario sa 2016 presidential elections matapos ipawalang bisa ng Korte Suprema ang 268.8 million deal sa pagitan ng COMELEC at Smartmatic Total Information Management o TIM. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Laceda tuloy ang eleksyon dahil nakasaad ito sa konstitusyon. Layunin ng kasunduan na ayusin ang mahigit 80,000 voting machines para sa susunod na taong halalan. The election should push through. It's constitutionally mandated and everybody should comply with the Constitution. So I'm very certain and we're very certain that the COMELEC is very aware of its mandated role of making sure that elections happen in 2016. As to how they will do it, in the light of the Supreme Court decision, we will defer to them. Lumutang ang no election scenario dahil sa posibleng pagbabalik sa mano-mano na bilangan ng boto dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Gitnang kalihim umaasa ang taong bayan na magagamit ang kanilang karapatan sa nalalapit na halalan. People are expecting that their right of suffrage be coming 2016. So we will defer to the COMELEC to ensure that elections for 2016 will push through. Magkagayunman, tiwala ang palasyo na gagawin ng COMELEC ang kanilang tungkulin para tiyakin ang malinis at tapat na halalan sa susunod na taon. Kabilang sa mga opsyon na tinitingnan umano ng COMELEC ang rebidding para sa repair pati na ang paggamit ng 23,000 machines na maaari pang gamitin sa eleksyon. It being an independent constitutional commission, it has its own rules. Now, as to whether it can enter into any agreement, my understanding is that merong si Commissioner Christopher Lim is an acting chair, and as long as there is of the quorum, kung anong decision ng body, they can enter into any agreement. That's my understanding. So we will leave it with the COMELEC to decide. Dahil may sarili silang rules, they have their own rules, so let their own rules govern the proceedings. Bagaman nire-respeto ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng Smartmatic TIM na maghahain pa rin ito ng motion for reconsideration. Ayon kay Smartmatic President for Asia Pacific na si Cesar Flores, hindi nila alam kung bakit ganoon ang kinalabasan ng desisyon ng kataas-taasang hukuman. Gayong malakas ang mga ebidensyang kanilang inihain na magpapatunay na dahilan ang Commission on Elections upang pumasok sa direct contracting. Muling iginiit ng palasyo ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailigtas mula sa parusang kamatayan ang ating kababayang si Mary Jane Veloso. Sa katunayan, ilang beses nang sumulat si Pangulong Aquino kay Indonesian President Joko Widodo upang iapila ang kaso ni Veloso. Balitaan mo kami, Elena Luna. Patuloy pa rin ang pagkilos ng pamahalaan para mailigtas ang buhay ni Mary Jane Veloso sa Indonesia. 3 beses nang nagpadala ng sulat si Pangulong Aquino sa Indonesian government. Sa huling liham niya kay Indonesian President Widodo, hiniling ni Pangulong Aquino na pagkalooban si Veloso ng executive clemency. We're requesting for executive clemency. We are, because it's the laws of that country which were violated, and we can only promote, we can only request, we can only convince them of the rightness or the justness of the case of Mary Jane Veloso. And hopefully, President Widodo will be able to would look at this matter separate and independently and based on the merits of the case, whether it's true Mary Jane Veloso was hoodwinked into carrying that particular piece of luggage. Kasabay nito, nanindigan ng palasyo na pananagutin ang mga nasa likod ng nangyari kay Veloso. Hawak na ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang impormasyon sa sindikatong nagsamantala kay Veloso para ipadala sa kanya ang iligal na droga na hindi niya nalalaman. This is a law enforcement operation. We've identified who was the recruiter, and certainly we will go after the recruiter who caused a drastic change in the life of Mary Jane Veloso. That is something that we will not countenance. Putting a Filipino who wanted only to have a decent working job elsewhere, putting her in harm's way. We will go after those people responsible in doing this dastardly act of sacrificing Mary Jane Veloso to do these acts which she herself was not aware of. So we will go after them. Sa Biyernes, April 24, ang nakatakdang pagpataw ng kamatayan kay Veloso sa pamamagitan ng firing squad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.
Nilinaw ng AFP na maganda ang intensyon nito sa pagbibigay ulat ukol sa ginagawang reklamasyon ng China sa 7 bahura sa West Philippine Sea. Ayon kay Brigadier General Joselito Kakilala, lubhang nakaalarma ang aktibidad na ito ng China dahil nakasisira ito sa kalikasan, partikular na sa marine life sa lugar. Dagdag pa dito, ang mga mangingisda ang una sa mga maaapektuhan dahil nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Sa oras na matapos ang reklamasyon ng China sa Mischief at Subi Reef, mahihirapan na silang mag-resupply sa mga teritoryong hawak ng Pilipinas, partikular na sa Pag-asa Island kung saan may mga sibilyang nakatira. Security issue, there's also an environmental issue. On the security issue side, there's danger na ma-cut off yung troops natin doon sa Ayungin Shoal, as well as sa Pag-asa. Because they are reclaiming they're reclaiming and creating artificial islands. Doon sa area na 7 islands yan. Iyan muna po ang ating mga ulat sa sandaling ito. Balik na po tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 21 minutos, 31 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, pakibuksan saglit ang ating aparador ng message center. Yes, good AM, Ate Vivian and Kuya Francis. Pakibati po ang aking daughter na si Dana Angela Fajardo ng happy graduation at sa lahat ng batch 2 ng Lyceum of the Philippines, Cavite, BS Foreign Service. Maraming salamat po. God bless, Miss Hilda. Congratulations po sa lahat ng pagtapos. Good AM po, gwapong Kuya Francis. Ako yan. And Miss Vivian. Okay. Pakibati lang po ng magandang morning kina Jerry Calipes, Rolly Calipes, Narsing Delgado, Gerald Tionilo, Gordo Tionilo, Tinak Sampan, Baybay Sampan, Marlene Biso, Soledad Biso, Lani Aguirre, Darna Reyes, Zyros Kabangkala, Menot Kabangkala, Marshall Lagang, Charmaine Aguirre, Ningning Tionilo, at Yang Tionilo. Mula po yan kay Elian Talian ng Barangay Limarayon, Calbayog City. Okay, media na. Kaming mga Bangsamoro, sang-ayon kami sa gobyerno. Nakasama kami sa pagsalakay sa China, sa katarungan ng Pilipinas, kahit na wala kaming sweldo sa pamahalaan. Joma R. ng Cotabato City. Wow, mararahas at salamat kung kayo ay sumusuporta sa ating pamahalaan. Magandang umaga po, gwapong Ka Francis. Ako na naman yun, walang iba yan. At gandang Vivian. Greet ko lang po si Ate Lady Lu Canunayon at si Auntie Lizelle Sasis sa Batan, Aklan. Si Emmy po ito ng Canunayon, Hingoog City. At magandang umaga po Ate Vivian at Sir Francis. Nakotoon sa Radio Vision, maging mga taga-Angat, Bulacan. Sir, pakibati po si Manny Servidad ng happy birthday. 33 years old na po siya. Okay, at ang apo kong si Angelica Estacio, 16 years old, taga Mandaluyong City. Maraming salamat po. God bless. Mula kay Flor Servidad. Okay, maligayang bati sa mga nagdaraos ng kanilang kaarawan. Pero may nag-text sa akin. Sino yun? Ito, Hansama. Ng umaga ko. Bakit daw? Aba, alam mo na kung sino yan, Hansama ng umaga ko. Mako, alam mo na. Alam mo na kung sino yon. Bakit Hansama ng co-host ko? Hansama, dinagdagan niya ng Hansama. Okay, 24 minutos, 4 segundos makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Pumunta muna tayo sa Butuan. Nariyan ang ating kasamang si Malu Apego. Malu, madiyaw nga hinaat. Konektado ka. Madiyaw nga hinaat usab kasamang Vivian. Hindi na bababa sa 30 milyong kahoy o 30 million ang naitanim sa buong Caraga Region sa ilalim ng National Greening Program o NGP ng pamahalaang Aquino. Ito Department of Environment and Natural Resources o DNR Caraga Regional Director Nonito M. Tamayo. Kaugnay ng pagsisikap na maibsan ang epekto ng climate change sa harap ng pagdiwang ng Earth Day kahapon. Ayon kay Tamayo, ang nasabing mga punong kahoy ay itinanim sa aabot 60,000 hektaryang lupain. Napag-alaman din na ang Caraga Region ay may target na 50 milyong punong kahoy
na dapat maitanim sa 100,000 ektaryang lupain. Pinagsisikapan din ani ni Tamayo ng DNR Caraga na makamit ang target bago matapos ang taong 2016 pagtatapos ng termino ni Pangulong Aquino. Para sa Media ng Bayan, mula dito sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Ragrosa. Annabel, maayong buntag. Konektado ka. Francis, tumaas ng 10% ang bilang kaso ng dengue sa gitnang Visayas mula sa buwan ng Enero hanggang Abril sa taong ito, kung ihahambing sa magkatulad na panahon sa nakaraang taon at mas marami ang namatay. Ito ang ibinunyag ni Renan Sima, Pangulo ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RISO Region 7. Yung kay Sima Franca, nasa nakaraang taon, naitala nila ang 1,401 na kaso ng dengue at 6 nito ang namatay. Ngunit sa taong ito, umaabot na sa 1,547 na kaso ang kanilang naitala sa loob ng unang 4 na buwan at 8 ang patay na may gulang na 5 hanggang 15 taong gulang. Inilarawan ng RISO 7 na alarming ang pagtaas ng bilang sa kaso ng dengue, ngunit ayon kay Sima Franca, wala pa namang lugar na may outbreak. Nangunguna ang lungsod ng Cebu sa dami ng kaso sa dengue sa Central Visayas. Sinundan ito ng lungsod ng Lapu-Lapu, Dumaguete City ng Negros Oriental, Bayan ng Konsolasyon, lalawigan ng Cebu, at Tagbilaran City sa lalawigan ng Bohol. Gayunpaman, nilinaw ni Sima Franca na natural lamang ito lalo na sa mga highly urbanized cities. Para sa Radyo Vision, Annabella Grasas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Thank you very much, Annabel Lagrosas. Dumako naman tayo sa Zamboanga City. Nariyan ang ating kasamang si Elsie Molina. Elsie, buenos dias. Konektado ka. Buenos dias, Vivian. Buenos dias, Francis. Umabot na sa 140.8 million kahan at palaisdaan ang nasira sa patuloy na tagtuyot dito sa lungsod ng Zamboanga. Bagamat nakaranas ng ilang pag-ulan-ulan, ilang araw ang nakaraan, kulang pa rin ito at hindi ito nakatulong sa mga nasirang produkto. Dahil sa patuloy na tagtuyot, may 10,270 ektarya na ang kabuang nasira nitong buwan ng Abril. Habang inaayos na ng lokal na pamahalaan, Zamboanga City Water District, Bureau of Soil and Water Management at Department of Agriculture ang cloud seedings, hinihintay na lamang ito ang go signal mula sa Department of Agriculture Central Office ukol sa naturang plano. Ang pagkasira ng palaisdaan ay hindi lamang sa patuloy na tagtuyot, kundi dahil na rin sa ilang insidente ng grass fire sa rural areas. Widespread ang nasira dahil sa grass fire na kung saan ang mga nangungunang barangay pa na may malalaking produksyon ng gulay at isda ang apektado. Ito ay ang mga tanimang palay, saging, iba't ibang gulay, goma, pagkain lupa, maisan, plantasyon ng mangga, mga puno ng nyog at fish pond ng lungsod. Balita ng Department of Agriculture, nanganganig na rin ang ilang irrigation systems ng Zamboanga. Dito sa lungsod ng Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. 28 minutos, 58 segundos na makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula sa ating kasamang si Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa araw nito ng Webes, patuloy pa rin sa pag-iral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong easterlies o yung hangin mula sa silangan. Inaasahan po yung makaka-apekto, particular na dito sa eastern section ng ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, inaasahan pa rin po natin ang maaliwalas sa panahon dito po yan sa Pilipinas. Paghandaan na lamang po pa rin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na siyang magdadala ng posibilidad ng mga puno-punong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Ibig sabihin po nito, kahit po mainit o maganda pa ang panahon natin sa umaga o tanghali, ay meron pa rin po chances sa mga pag-ulan. At dahil nga po madalas po itong maranasan, lalong-lalo na po sa hapon o gabi, mahalaga pong malaman po natin ang pagkakaiba ng mga abiso na inilalabas ng Pag-asa. So unahin po natin ito pong thunderstorm
thunderstorm information. Ibig sabihin po nito ay less likely o maliit po ang chance na makaranas ng thunderstorm sa inyong area within the next 12 hours. Yung next naman po dito, ang thunderstorm watch. Malaki naman ang posibilidad na magkaroon ng thunderstorm sa loob po ito ng hindi bababa sa 12 oras. At yung panghuli naman na ilalabas po nila, yan po yung thunderstorm advisory. Ibig sabihin po nito, nararanasan na ang thunderstorm dito po yan sa ibang areas. Pero sa ibang areas din naman po, ay posibleng maranasan pa itong pagkidlat, pagkulog sa loob po ito ng hindi bababa sa 2 oras. So tandaan po natin itong mga abisong ito para po malaman din po natin ang mga paghahanda na dapat po natin gawin. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa para po sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa, Media ng Bayan. Amor La Rosa. 31 minutos na 11 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition, Bebs. Narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 29 centavos, Japanese yen 0.37 centavos, UK pound 66 pesos and 11 centavos, Canadian dollar 36 pesos and 0.07 centavos, Saudi riyal 11 pesos and 81 centavos, Bahrain dinar 117 pesos and 51 centavos at 7 pesos and 55 centavos. Hatid po sa atin yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. At sa puntong ito, bigyan daan natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 53 segundos makalipas ang alas 6. At sa puntong ito, Bebs. Yes, narito na po ang karagdagang mga balita hatid sa atin ni Ara Perez. Ara, magandang umaga muli sa iyo. Salamat, Vivian at Francis. Idinipensa ng Malacanang ang pagsasagawa ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda matapos isalarawan sa isang Chinese newspaper na submissive raw ang Pilipinas sa Amerika. Giit ni Lacerda, ang interes ang nangingibabaw sa lahat ng pagkilos ng gobyerno ng Pilipinas ukol sa naturang usapin. We don't understand where this insecurity of the Chinese towards us is coming from. Where do we have the wherewithal to compete against China as a superpower? We are doing this in the light of our agreements with other countries. With the Balikan exercise has been ongoing for some time. It is not only for for the military exercises. Again, there's been also a noted emphasis on the fronts. So our Balikan exercises have been expanded to cover much more than military exercises. And these exercises were made. The fruits of these exercises were very tangible in the light of Typhoon Yolanda, when we saw our American friends helping us during in the aftermath of Typhoon Yolanda. Itinaas ng Department of Foreign Affairs ang Crisis Alert Level 1 sa South Africa. Ayon sa DFA, kaugnay ito ng serye ng karahasan laban sa mga dayuhan sa naturang bansa. Kinondena na ang panibagong insidente ng pag-atake laban sa mga migrante sa South Africa na ikinasawi ng 7 individual. Samantala, nagpakalap na ng mga sundalo sa iba't ibang lugar ang mga otoridad sa South Africa upang mapigilan ang pag-atake laban sa mga dayuhan sa naturang bansa.
Tumulak patungong Indonesia si Vice President Jejomar Binay para dumalo sa Asian-African Summit. Ayon sa Vice Presidente, kabilang din sa kanyang agenda ang personal na pag-apela sa kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Balitaan mo kami, Julius Sisamburo. Hindi nawawala ng pag-asa si Vice President Binay na maisasalba ang overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na nasa death row ngayon sa Indonesia matapos magpuslit umano ng illegal na droga. Bago bumiyahe si Binay patungong Indonesia para sa Asian-African Summit sa Bandung, humarap siya sa mga kawani ng media sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 para ilahad ang kanyang pagnanais na makita at makausap ng personal si Indonesian President Joko Widodo upang makakuha ng clemency para sa Pinay worker. Nasa ayon ang kapatid at ama ni Veloso kasama ang mga kinatawan ng migrante at grupo ng mga abogado para sa judicial review ng kaso. Dumulog na din sa Indonesian Embassy ang pamilya Veloso upang ipanawagan ang pagrebisa sa kaso ni Mary Jane. Pero una nang pinanindigan ni Indonesian President Widodo ang batas nila laban sa pagpasok ng illegal na droga habang hindi pa naman nirerebisa ng Indonesian Supreme Court ang kaso ni Veloso. Sa Biyernes, inaasahang gagawin ng Indonesian authorities ang parusang firing squad kay Veloso. Umaasa pa din ang mga magulang ni Mary Jane na makakauwi ang kanilang anak dito sa Pilipinas. Kasi yun lang ang approach niya. Otherwise, sabang very solid. Pero natin isipin yun. Ang naliin natin ito. Ako, talagang ang pangamba ko na napapagkiliyan tayo. Hinggang walang isipin. May alam ko na dalawa. Ang mga taon ito na tutulong. Pwede naman tingnan na bilhin mo yung porsyento yung Matatanda ang taong 2010 nang malagay sa death row ang Pinay worker matapos siyang magtungo sa Yogyakarta mula sa Malaysia at mahulihan ng nasa 2.6 kilograms ng heroin mula sa maletang ipinakisuyo umano ng isang kaibigan. Nagpayo ang Vice Presidente ng Pilipinas sa mga mangingibang bansa na huwag basta-basta tatanggap ng anumang bagahe sa mga hindi kakilalang individual, lalo pat kung hindi natin alam kung ano ang nasa loob nito na maaari palang mga droga. Yun, ako, yung pagkatao sa pulisa, isa na sa mga pag-iingat kayo, huwag sabihin ka mag-anak niya, huwag sabihin ka kapitbahay niya. Kasi maraming mga disgrasya sa ang mga OFW sa hindi pupunta sa ibang bansa because of professional growth. Bukod sa pagiging vice-presidente, si Binay din ang tumatayong presidential advisor sa mga usapin ukol sa kapakanan ng mga OFWs. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako Di Samburon. Yan po ang ating mga nakalap na balita ngayong umaga. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 39 minutos, 49 segundos makalipas ang alas 6 at Vips, narito na ang ating piling panahon para sa ating hapag ng talastasan. Pero ihabol na natin itong dalawa pang provincial roundup sa pangunguna ng Radyo ng Bayan Virac with Arlene Bagadyong. Arlene, Diyos mayad na aga, konektado ka. Nakatakdang ilunsad ngayong umaga ng Department of Education Alternative Learning System ang Abot Alam Program dito sa Lawigan ng Katanduanes. Akong alas 8:30 ng umaga sa Gasaway Covered Court dito sa bayan ng Virac. Ayon sa Department of Education dito sa Lalawigan, layunin ng naturang programang ito ng pamahalaan na walang kabataan o kaya OSWA o out of school youth ang mapag-iiwanan pagdating sa kaalaman, kasanayan at kahandaan sa trabaho. Dahil dito isang Memorandum of Agreement ang nakatakdang pirmahan din ng mga hepe ng Department of Education, Department of Labor and Employment, TESDA, Catanduanes State University, Department of Interior and Local Government, DTI at iba pang mga stakeholders para ilatag ang commitment ng ahensya
sa naturang programa. Samantala, pangalawang araw ngayon ng first Philippine Councilors League the Regional Assembly ito sa Verakatan, Duanes ngayong araw kung saan sana'y keynote speaker si Vice President Gigi Marbinay. Subalit dahil sa pag-travel ito sa Indonesia, ito ay may kahaliling ipinadala mula sa bayan o sa siyudad ng Makati. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Verakatan, Duanes, ang media ng bayan. Thank you very much, Arlene Bagadyong. Dumako naman tayo sa Albay. Nariyan ang ating kasamang si Nancy Mediavillo. Nancy, Diyos Marahay na Aga, konektado ka. Yes, Diyos Maray na Aga sa'yo kasamang Vivian, of course, kay kasamang Francis, sa mga tagapakinig natin sa buong Papuluan. Groundbreaking ceremony sa kauna-unahing DRR facility sa buong bansa, ginawa sa Tog 5 compound dito sa lungsod ng Legazpi. Ang proyekto ay may halagang 46 na milyong piso mula sa Department of National Defense. Ang lote ay mula sa Philippine Air Force at ang counterpart ng pamahalang panlalawigan ng Albay ay 800,000 piso. Ang okasyon ay pinangunahan ni Governor Joey Santos Salceda. Ang panauhing pandangal at tagapagsalita sa okasyon ay si Defense Secretary Min. Kasama si Yusek Alexander Pamang, Administrator ng OCD, Major General Julius Cesar Guillermo, Division Commander ng 1st Air Force Division, Philippine Air Force. Ibang mga opisyal na hukbong sa datahan ng Pilipinas sa Southern Luzon, Bicol at Albay at OCD Bicol Regional Director Rafi Alejandro. Makinatawan ng iba't ibang nasyonal at lokal na ahensya ng pamahalaan sa lalawigan, reyon at mga mamamahayag. Sinabi ni Governor Salceda na patunay ng pamahalang panlalawigan ng Albay kahalagaan ng DRR at CCA simula nang siya ay manungkulan. Anya susi ito tungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Albay at para palagi ang makamit ang mithiin ng probinsya. Zero casualty sa tuwing may banta ng kalamidad. Ang DRR at CCA ay best practice ng bawat Albayano. Sinabi naman ni Defense Secretary Voltaire Gasset, ang pambihirang achievement ng provincial government ng Albay sa larangang nabanggit ay dapat ipagpatuloy. Anya kailangang sundan at ikopya ang mga lugar ng mga lugar o lalawigan sa buong bansa para makamit ang mithiin ng pamahalaang nasyonal na safer, disaster resilient and climate change adapted communities sa buong Pilipinas. Para sa Radyo Vision, Nancy Iba Mediavillo, lalawigan ng Albay, media ng bayan. Maraming salamat, Nancy Mediavillo. 43 minutos na 3 segundos makalipas ang alas 6. Vebs, narito na ang dapat pakawalan na natin sa impapawid ang pagbubukas ng ating hapag ng talastasan. Ipakilala mo na ang ating special guest for today. Opo, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ng National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Concurrent Undersecretary ng Fisheries. Siya po ay si Attorney Asis Perez. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Vivian, at magandang umaga, Sir Francis, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay, nagpapasalamat kami at matyagan yung pagpapaunlak sa ating Radyo ng Bayan, sa Radyo Vision at sa lahat ng mga programa sa Radyo ng Bayan. Kanina pa si Perez dito, napakaaga. At talagang sinamantala na natin siya ng kanyang libreng oras para mailarawan naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating Radyo Vision ang kasalukuyang mga ginagawa ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa kapakanan ng ating mga mangingisda. Sa pangkalahatan, Bebs, unahin mo na kagad ang tanong. Yes, simulan na po natin, sir, dito sa issue sa West Philippine Sea, sa mga pangisdaan po dyan. Kasi po, dati-rati itong bansang China, doon lamang sa disputed areas, medyo nagahari-harian. Pero ngayon po, ay medyo lumalapit na po, pati po dito sa ating teritoryo. Po, kamakailan nga lamang po, mayroong nabalita na winotter cannon ng ating mga mangingisda. Kamusta na po ang lagay ng ating mga mangingisda? Vivian, talaga nakakalungkot itong mga balitang ito at kinokondena natin ang ganitong gawain sapagkat alam naman natin na itong karagatan ng Pilipinas ay umaabot sa 200 milya mula sa ating territorial waters at ito ang sinasaad ng international law. Yes. At dun sa lugar kung saan nangyari yung pag-water cannon ay nasa loob ng 137 nautical miles. Wow! Kaya talagang sa tingin natin ito hindi nararapat at hinihiling natin sa ating mga kasama na sabay-sabay tayo magsalita upang
mundo ang mga nangyayaring ito. At personal nga na sinasabi ko doon sa aking mga counterparts na kailangan tigilan na ito. Has this discouraged po yung ating mga mangingisda na mga isda mismong sa ating territorial waters? Hindi po naman. Pero alam po ninyo, mahalaga po sa atin ang safety ng ating mga mangingisda. Right. Kaya bagamat sinasabi po natin na dapat meron tayong karapatang mangingisda doon, ang ina-advise po namin sa kanila ay pag meron po sila nakikita mga danger, ay kailangan iiwas po sila. Pero ang merong isang pahayag akong nakita at nabasa, Vince at Undersecretary Perez, na nakikipagpatintero sila para makapangisda kapag nakita nilang malaliyo, tapos pag andyan na takbo, para bang panakaw ang sistema nila tuloy. Hindi po naman, sapagkat alam po ninyo, may mga panahon po naman kasi na dire-diretso yung pangisda na wala po na makikialam. Okay. Sabihin, panahon din lamang po yung mayroong sinasabing ganitong insidente na babantayan o kaya papatigilin. So, medyo tinitingnan ho namin kung ano yung pattern, ano yung mga triggers na nagiging dahilan nito. Pero kaya ho ganun ang ginagawa ng ating mga mangingisda. Dire-diretso po naman ang ating pangingisda doon. Kaya nga lang po, may mga insidente kung saan, gaya po nitong April 16, na-report po sa atin na may actual na pag-agaw ng mga isda at saka po yung mga ilan po ang apektadong mangingisda dyan? Doon po sa particular na insidente yun, meron po tayong mga namomonitor ng mga 20 sasakyang pandagat ng Pilipinas na nag-operate po doon. At bawat isa po doon ay may lamang mga 18 tao. Ito po kasi yung mga bangka na medyo malalaki, pero meron po siyang sakay na mas maliliit na bangka. Okay. Yun po yung nag-ooperate. Yun po kasi may mga dalang kawil, at doon po sila nangangawil. Pagkatapos po na makapangisda sila, dadalhin po yung huli doon sa mas malaking bangka. So, ganun po yung itsura ng pangingisda doon po sa particular doon sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Okay. Yusek, sa inyo po bang palagay ay kailangan ng magkaroon ng escort, halimbawa ay coast ating mga mangingisda? Doon ho sa bahaging yon, ang nakikita ko po kung merong, dito po binanggit ko naman sa lahat ng aking pahayag, ang una ho kasing mahalaga sa amin, particular sa aming ahensya, ay hindi po yung makahuli ng isda, kundi yung safety po ng ating mga mandaragat. Kaya ang akin hong prescription talaga, kung sakasakaling merong ganong risgo, kinakailangan umiwas muna doon. At hindi po yung pupunta sila at i-escorta natin. Sapagkat alam naman natin, meron po tayo nakabinbing usapin ngayon. Ayaw po natin na yung ating napakagandang posisyon pagdating po sa ating mapayapang paghahanap ng solusyon ay makompromise naman. Nakaroon ng tinatawag na miscalculation. Kaya naniniwala po ako doon sa posisyon halimbawa ng ating DFA na kinakailangan i-resolve po natin ito sa diplomatikong pamamaraan. Isang paglilinaw lamang, sir. So, hindi po muna or iiwasan po ang pangingisda doon sa mga areas na sa atin naman po pero nandoon yung China? Ang aking pong prescription ay iiwas sa panganib. Hindi po titigil sa pangingisda. So, magkaiba po yan. Ibig sabihin, kung nakikita mo na halimbawang nandoon, bakit naman lalapitan mo pa? Okay. Di ilalagay mo naman yung iyong sarili sa risgo, di ba? Okay. So, hindi naman kailangan na i-confront natin sapagkat ang ating bangka ay kahoy nila naman ay bakal. Alangan namang dumikit ka doon. Hindi ba? So, kinakailangan practical ang approach dito. Okay. At kung halimbawa naman at hinahabol ka pa at kailangan kang i-rescue, yun ang panahon talaga na kailangang suportahan natin ang ating mga mangingisda. Sapagkat doon sa bahaging yon, ang tingin ko kasi hindi naman masama kung iiwas sa panganib. At siguro wala namang tao, wala namang gobyerno na po pwede magsabi na, sige, diretso kayo doon. At bahala kami. Wala naman sigurong gagawa ng gano'n. So, I think the right prescription is kung mayroong danger o panganib, iiwas tayo, pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo mangingisda. Sabihin lang ay kung merong actual and present danger, natural. Ang prescription ko sa ating mga mangingisda, iiwas doon. Sa inyo pong assessment, Yusek, paano po o gaano kalaki yung epekto nitong presensya ng China dito sa mga maritime waters natin sa kabuuan po ng ating pangingisda? Yung presensya kasi nila, yun naman kasing bahaging yan ng dagat, ay pwede natin sabihin international waters pa yan. Diba? Kung saan yung freedom of navigation, allowed dyan. Pero ang pinaka hindi tama, yung nangyayari ngayon na reclamation. Sapagkat sinisira nito yung mga coral reef. Yun ang talagang palagay ko
irreversible yan. It's almost irreversible. Alam niyo ba na ang coral reef ay 1,000 taon bago mabuo yan? Pagkatapos tatabunan mo, sisirain mo, tapos yung lahat ng nasa ilalim na coral reef din ay kukunin mo at ilalagay mo dun sa lupa para maging nakikita naman natin sa television at sa mga radyo yung mga structure. So, this is a massive destruction. Hindi ito reclamation effort lang na simple. This is a destruction, a clear destruction of the ecosystem. At saka mawawala ng tahanan yung ating mga isda. Precisely. Alam po ninyo, tahanan, doon din po nangingitlog yun. Sanctuaryo. Ito pong coral ecosystem po nito. At dito po nanggagaling yung karamihan ng isda at mga similya ng isda na pinakikinabangan hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa Asia Pacific region. Bahagi po ito ng Coral Triangle. At ibig sabihin, talagang doon ho ang isa sa pinakamalaking talagang concern ng Bureau, at hindi lang po ng Bureau, dapat po concern ito ng buong bansa, at hindi lang po ng buong bansa, kundi buong mundo. True. Okay. Now, medyo iwanan natin yung usapin na yan, Vebs. Kakamustahin naman natin si Yusek Perez sa pangkalahatang estado o tindig ng ating industriya ng pangisdaan sa bansa. How is it now, sir? Alam nyo, Sir Francis, nagpapasalamat na despite yung napakaraming challenge ng sektor natin. Alam naman natin, noong November 2013, lahat ng bangka natin sa Region 7, sa Region 8, Region 6, halos na wipe out yan. So, ang laking bagay niya sa ating production. Hindi pa tayo nakakabangon masyado. Binisita naman tayo ni Glenda. Tinamaan naman tong ating Region 5, itong Region 4, Region 3, kung saan nandyan ang 28% of our production. Sa kabila nun, pamunta kayo sa mga palengke, maganda po ang presyo. Hindi po tayo masyadong mumamahal. Wala tayong nababalitaan na masyadong ang isda ay nagkakaroon ng problema. At even nga yung mapapansin ninyo, pabulusok ng pabulusok yung presyo. So, yan ang indicator kasi, on top of the statistics, yan ang indicator kung maganda ba ang sektor ng pangisdaan o hindi. Yung presyo at availability. So, sa tingin ko, despite those challenges, dahil napaka-resilient ng sektor at pinapasalamatan po natin ang sektor natin, ay maganda po ang lagay ng ating pangisdaan ngayon. Ayan. Pati na yung ikangay pagtugon sa domestic demand at yung exportation natin. Opo. Ang maganda po nito, Sir Francis, mapapansin ninyo ng araw, pupunta kayo sa palengke, maghahanap kayo ng hipon, dalawang makikita mo dyan, suwahe o kaya sugpo. Yun, pupunta ka sa palengke, mas marami ka na makikita yung puti. Banamay po yun. Banamay, ha? Banamay. Kasi puti mo yun. So, medyo nadagdagan po yung commodity natin. At syempre ngayon, pinopromote po natin yung pag-aalaga ng igat, ng eel. Dahil yung ating igat po, nasanay ang mga Pilipino, hinuhuli lang sa wild. Pero alam po ba ninyo na yung igat na yan ay napakamahal po na commodity niyan sa ibang bansa. So, ngayon, bagamat hindi pa po tayo kumakain talaga ng igat ng maramihan, ang gusto ko naman, magpadami tayo ng igat para yan naman ang ating isusupply bansa na gustong-gusto yung igat. Ano po bang bansa ang nagpakita ng interest dito sa igat? Well, ang primary consumer kasi talaga ng igat, mga Hapon. Yan yung unagi. Unagi, di ba? So, yung, in fact, yung mga nag-aalaga ng igat sa Taiwan, nag-aalaga ng igat sa Korea, nag-aalaga ng igat sa China, bahagi ng kanilang production, dinadala pa rin nila sa Japan, malakas ang demand. The Japan is importing about 60% of its unagi requirement. So, napakalaki po ng requirement niyan. At ngayon, na-discover natin, Sir Francis, na yung palang similya ng igat, 30% pala sa Pilipinas. Tignan mo nga naman, Tignan mo nga naman. 30% pala noon ang gagaling sa Pilipinas. So, ang nangyayari nung araw, noong 2000 hanggang 2012, ini-export natin yung similya. Tapos, pinapalaki sa labas ng bansa. Tapos sila nagbebenta sa Hapon. So, sabi ko noong 2012, hindi na pwede yan. Dapat tayo. Bawal na ang paglalabas ng similya. Kung gusto niyo maglabas ng igat namin, malaki ilabas niyo. Okay, pero meron nang nagko-culture ngayon. Meron na. Magandang balita. Actually, kung mapapansin mo pati yung ating export data, until 2012, nung ine-export natin yung maliliit, ang
export value natin, $5 million lang. Alam mo ba, Sir Francis, hanggang ngayon taong ito, dahan-dahan na umakyat na yung export value natin. Sa ngayon, ang export value natin is $37 million. Wow! 7 times, ha? 7 times dun sa dating value na nakukuha natin. Na 5 lang. Oo, na 5 lang. So, napakasimpleng mga initiatives, just a stroke of pen, di ba? Bawal. Pero ang epekto niyan na napakalaki sa industriya at na-develop na natin ngayon. Pumapunta na rito mga Hapon. I told them, if you want our oil, come here. Invest here. Diba? Dito nyo alagaan. So meron na tayong mga investors niyan. Nako, marami pa tayong dapat na malaman sa mga pagkilos na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources with Undersecretary Perez at the helm. Pero we are running out of material time. Sir, pwede bang maulit itong mga ito pag libre ka? Ayo po, pagka po kayo nandito, ako naman text away lamang. Naku, okay, Vince! Maraming salamat po. Nakapanayam natin mga kaibigan, ang National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Undersecretary for Fisheries, si Attorney Asis Perez. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much for your time. Maraming salamat po at maraming po salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin, Sir Francis, ma'am. Okay, puntahan na natin ating kasamang si Ara Perez dyan sa PTV Telestudio. Talaga nga namang walang makapapantay sa kaligtasan ng ating mga mangingisda. Kaya't pare-pareho pa rin tayong umaasa sa maayos na ikareresolba ng issue ukol sa pinag-aagawang West Philippine Sea. At naway napanatag namin kayo at nabigyan ng makabuluhang impormasyon ngayong Huwebes ng umaga dito sa Radyo Vision. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Vivian at Francis. Maraming salamat, Ara Perez. At isingit ko lang, happy viewing kay Joe Robert Ariraw ng Calayan Island. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yes, Calayan Island. Talaga naman. Yes, babes? Yes, dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya naman po ay online sa www.ptv.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a meaningful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.